Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Bakit nga ba pinuputakti ngayon ng ilang mga Kim Pao fans dahil sa delay na kanilang movie? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga legit na nanonood, sumusubaybay at palagi ang nakaantabay sa mga updates po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, nag-post po ng ilan sa mga glam team ni Miss Catherine Bernardo na si John Vale sa kanya pong IG account na meron pong work ngayon si Miss Cat. Meron siyang endorsement shoot. At of course, syempre, napag-usapan din po sa isang interview ni Miss Catherine Bernardo yung patungkol daw di umano sa kanyang 2025 fitness goal coach behind Catherine Bernardo's revenge body. So, ganun po nila pinangalanan, no? Revenge body. Reading po sa isang article, they said that it's a new year, new you, a box office success, and possibly a new love life that has been awaiting Hello Love Again star Catherine Bernardo's for 2025. Just like Catherine, actors Aga Mulak, Richard Gomez are now super buds or celebrity endorser of food label Century Tuna. As super buds, Aga and Richards are being trained by Century Tuna's Super Buds 2014 as male grand champion and fitness coach Mauro Lumba, credited as the one who helped Catherine achieve her revenge body. So, post-break up with Daniel Padilla. Kasi ito yung kasagsagan po na kung saan si Miss Catherine at si Mr. Daniel Padilla po that time is nag-announce sa kanilang breakup. Kaya po doon po nila kinuha yung title na revenge body ni Miss Catherine. Ano? Talagang mapangahas ang ilan sa mga videos na inilabas po ng Superbuds 2024 if I'm not mistaken, last year lang po yun, 'di ba? So, kaya po talagang talagang very trending po ito at na talagang pinag-usapan ng todo sa social media, yung mga pasabog niya. Pero alam niyo po ba na mas pinag-uusapan ngayon sa X na dating Twitter ang kung saan pinuputakti ng ilang mga Kim Pao fans ang cut din. Dahil sinasabi po nila matapos kasi na itong si Mr. Paulo na partner po nitong si Miss Kim Chu ay in-unfollow ang Star Cinema. Usap-usapan ngayon sa social media ang issue umano sa pagitan ng Kim Pao at Star Cinema. Sa katunayan ay trending sa X or dating Twitter ang Kim and Pao at Kim Chu or Paolo Avellino. Ito ay matapos mapansin ng marami na in-unfollow ng on-screen partner ng nasabing film production company ang ABS-CBN sa Instagram. Dahil dyan, may mga chikang kumakalat na mauudlot di umano ang upcoming movie ng dalawa na pinamagatang My Love Will Make You Disappear na ang release date sana ay darating na February. Kung matatandaan po ninyo is technically or originally ang talagang play date niyan is mauuna talaga yan dun sa movie ng Kat din. Pero dahil po mas binigyan ng priority yung movie ng Kat din, sila po yung binigyan ng chance na mapanood ng November. So dahil po dito medyo na-atras po yung movie ng Kim Pao at Kat din po yung inuna. Isa rin sa talagang ikinapuputok ng buchi ni Mr. Paolo Avellino dahil this coming February 12 na nga po ang play date nito, pero wala pa pong inilalabas na teaser ni wala pong mga parang series of na mga mall tour na nagaganap. Dapat daw sa mga ganitong dates ay meron na po silang tinatawag na mall tour. Hindi po nila maunawaan kung bakit daw ganon ang trato sa kanila ng Star Cinema. At dahil dito, nagalit po yung mga fans sa Kat din dahil parang mas binigyan daw ng prioridad at importansya yung collaboration movie ni Catherine at ni Alden Richards. Ang punto lang po dyan, bakit naman kailangan nilang idamay ang Kat din?
Dahil ang Kat din naman po is parang sumusunod lang naman sila kung ano po yung instruction sa kanila ng kumpanya. And dahil po dito talagang nagkakagulo po ngayon sa X at talagang yung mga Kat din at mga Kim Pao fans talagang nagsasagutan sila, nagbabardagulan sa Twitter. So all in all, wala naman talagang kinalaman or wala naman pong kasalanan si Kathryn at Alden Richards sa mga bagay na ito. Well, in fact, inuna man ng Star Cinema at ng GMA Pictures yung kanilang movie or naging priority man sila, napatunayan naman nila na deserve nilang mauna sa linya. At siguro naman din, alam din ni Miss Kathryn, ni Mr. Kim Chu, na si Miss Kathryn Bernardo po is part po ng A-lister. So, number 1 po siya sa top 10 A-lister ng ABS-CBN. Kaya talagang priority po yung proyekto niya. Sana lang no maunawaan ng mga Kim Pao fans at wag po nilang masyadong dinedegrade nila masyado yung mga Kat din fans na parang yung Kat din ang sinisisi nila sa mga bagay na ito. Pero anyways, according naman po dun sa post ni Miss Kim Chu, natuloy pa rin po ang playdate nila this coming Feb 12. Hintayin na lang natin kung ano po yung mga further announcement with regards to this. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Kung saan, ito po yung reaction ninyo with regards dun sa updates natin yesterday. Ang dami pong nag-comments patungkol sa bagay na yan. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Brenda Katindoy. Wow, ang ganda ng mga sinabi ni Kat. She's a woman of her words. Grabe kasi si Summer. Even in an interview, sabihan ng epal ng iba pa, nagpapakita ng pagiging walang pinag-aralan talaga. Sabi ni Mr. Joel, o ano ngayon masasabi ng mga Katniel fans sa sinabi ni Kat? Palagay ko matatauhan na kayo. Wala na talagang balak balikan ng ex niya. Very true. Sinabi niya yan, binigyan diin niya yan na parang bibigyan mo pa raw ba ng chance ang isang taong binaliwala ka, 'di ba? Ang titindi po ng mga words sa ginamit niya. At talagang yun, detalyado po yung binigay ko po sa inyo. Dahil yun po talaga mismo yung lumabas sa bibig niya during that time na parang in-interview po siya. And sabi ni Ma'am Virgie Pamposa, she said, "Hi Ma'am Dars, a blessed 2025 to you and your family. And also to all Kat din followers, supporters, and fans. Very intelligent si Miss Kathryn talaga. Tahimik lang siya sa mga bumabatikos, lalo na sa mga umaasa pa na magbabalikan pa sila ng ex niya. Pero kung may event siya dito niya tinitira sila. Yan, di ba Ma'am Dars, talino siya. Talagang kaya yan ng ideal woman ni Soiti. Talagang naghintay si Alden dahil noon pa lang sa HLG, naramdaman ko ang feeling ni Mr. Alden na may secret crush na siya. Kaya ito, nagtagumpay ng Kat din. Miss you much Kat din, Mamwa. Ayan. Actually, totoo yan. Sa mga interview pa, pag nakinig kayo ng interview ni Miss Kathryn, laging may may something na, of course, meron siyang meron po siyang sustansya, no? Pag nagsasalita siya. But at the same time, mararamdaman mo na may something siyang gustong sabihin na ayaw niya lang talagang diretsohin kung sino po yung pinatutungkulan. Parang ganun, di ba? Laging pahaging. Pero lahat naman ng sinasabi niya, parang wala kang makitang mga negatibo. Di ba? Puro positibo yung nakikita natin. Sabi ni Sour Se 0719, nakamove on na kasi si Kathryn, kaya sana move on na din ng mga fans ng Katniel and give respect at wag nang dilulo. About Kat din naman, happy na ako, love team lang kung true love na si God nang nakakaalam nun. Very true naman. So yun po yung ating pong mga confirmation, ewan ko na lang kung ano masasabi. Marami nga nagkakahul sa sa comment section dun po sa in-update natin sa inyo. Dami nagagalit. Sabi po ni Miss Tita Esparagay, good evening Miss Darreds. Good thing na yan ang desisyon ni Miss Kat kasi matured na siya. May sariling desisyon at maganda syempre. Marami siyang natutunan lalo pa at nakasama niya si Alden. Siguro napapag-isip-isip din niya sa loob ng 11 years ba naman yung pakikipagrelasyon niya, niloko pa siya at minahal niya si Daniel ng sobra-sobra. Matuto na siya. Siguro 'di ba? At tama lang na kilalanin nila ang isa't isa. Ang Kat din para mahalin ni Alden si Kat. Kaya tiwala lang tayo sa mga binibitawan ni Alden sa mga interview niya kay Boy Abunda, 'di ba?
Di ba nyo napapansin lahat ng interview nila pag magkasama ang Kat din, malimit na hinahawakan ni Alden yung tuhod ni Kat. Naniniwala kung may relasyon na yan dahil sila Miss Stars. Love lang at support. Have a nice day to all Miss Star. Yan. Salamat Ma'am si Tita Esparagay. Actually sa mga nakikita nga natin talagang galawan na magjowa na talaga. Pero syempre may tamang panahon at minsan kasi meron ding factor ang kanilang mga network kung bakit sometimes nadidelay din yung pag-amin. Sabi ni Ma'am si Annabel Garde, hello Miss Starreds, dapat lang talaga na hindi na niya balikan yung ex niya at tignan mo sa statement niya si Alden na yung tinutukoy niya na tamang tao. Kaya tayong mga Kat Den fans, wag pa bago-bago ng isip. Supportahan lag natin silang dalawa at as always, happy silang lagi. Very true naman, 'di ba? Kasi meron kasi mga Kat Den fans sa parang para silang mga alon, 'di ba? Minsan okay sa kanila yung Kat din, minsan naman galit sila. Hindi na natin alam kung sino talaga yung sincere na supporters ng Kat din, 'di ba? Pag hindi lang natin makita or di lang sila makita together, pinaghihinalaan na. 'Di ba? Marami pong ganung mga fans and hindi naman natin talaga sila masisisi dahil desisyon po nila 'yan. And sabi ni Miss Malun, hindi ko maintindihan kung bakit nagpupumilit si Summer o yun lang ang taong nakapaligid sa kanya. Ngayon niya dapat patunayan sa box office king siya, even without Kathryn. Masyado kasing lumaki ang ulo. Akala niya ang nagdadala ng Katniel o hayaan, di sana matauhan ka na at alisin ang kayabangan. Move on. Ngayon, libre ka na pumili ng gusto mong chicks. Very true. 'Di ba? Totoo naman kahit po nandun sila sa pointo na parang in denial na si Kathryn naman talaga yung nagdadala dun sa love team nila. Sabi ni Miss Jessica, bagay talaga sila ni Tisoy. Ang ganda nila mag-speech. Di tulad ni parang mema lang. Ayan. So, ganito naman yung kanyang komento with regards to this. Thank you so much sa lahat po ng inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!